Ramdam pa rin ang masamang panahon sa ilang lugar sa Hilagang Luzon na nagpabaha pa sa Pangasinan. Ang ilang taga Ilocos Norte at Ilocos Sur naman nangangamba sa banta ng storm surge at landslide. Kamustahin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine? Mel, maghapon ng tuloy-tuloy ang buhos ng ulan dito sa probinsya ng Ilocos Sur at sa mga oras nga na ito ay mataas at malakas ang alon sa mga baybayin. Malakas pa rin ang mga alon na nagpaanod pa ng mga troso at basura sa dalampasigan ng Pasukin, Ilocos Norte. May banta pa nga ng storm surge kahit pa nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng. Kaya nangangamba ang mga taga-coastal barangay ng Karuan. Dahil po sa paglakas ng alon kasi masisira lahat ng mga dito. 4 na barangay ang binabantayan sa ngayon ng MDRRMO dahil sa banta ng storm surge. Ang mga bahay kasi ay ilang metro lamang ang layo mula sa baybayin. Dahil sa sama ng panahon, mahigit 1 linggo nang hindi nakakapalaot ang 800 mangingisda sa Pasukin, Ilocos Norte. Habang sa Badok, Ilocos Norte, pinadapang mga tanim na palay naman ang problema. Ganyan ma'am, wala maano na maaani ma'am. Lugi na yan. Oo ma'am, gastos. Banta ng landslides naman ang binabantayan ng mga otoridad sa mga bayan ng Suyo at Cervantes sa Ilocos Sur. Pinag-iingat din ang mga coastal barangay sa Daluyong at bawal ding pumalaot dahil sa gill warning. Debalasa naman ang biyahe ng maraming taga-sitio fisheries ng barangay Maluwod sa Dagupan City, Pangasinan. Pero ang ilan nangangahas pa rin na lumusong sa baha. Napasukan na yung bahay ko. Kahirap pag ganitong umuulan na. Sobrang hirap. Nababala ka sa mga bata. Baka mahulog sila. Lagpas binti naman ang baha sa ilang barangay sa Kalasyaw. May halos umabot sa loob ng ilang bahay. Inilikas sa matataas na lugar ang mga alagang hayop. May mga bahang hirap madaanan ng mga light vehicle. Hindi na kami makalabas-labas ng bahay. Nakabota kasi para umiwas sa leptospirosis. Mahirap na. Mel, sa gale warning advisory ng Pag-asa, inaasahang nasa 5 meters ang taas ng alon sa mga baybayin. Kaya naman, nakabantay ang Philippine Coast Guard, ganun din ang PDRRMO sa mga mangingisda sa bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantala, simula pa kahapon ay tuloy-tuloy naman yung distribution ng relief pack sa mga apektadong residente. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV.